Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, nagagalak akong nandito ka ngayon. Hallelujah. Alam nyo, isa sa mga napakasarap pagmasdan ay yung makita natin yung mga kapatid natin na lumalago sa Panginoon. Mas lalo silang nai-in love sa kanilang paglilingkod. Mas lalo silang nag-excel. No? At sa kanilang pananampalataya, mas lalo silang lumalago. Sa bawat paglago, may mga bagay po tayong pagdaraanan. Parang sa isang butil ng mustasa, kung mapapansin ninyo, napakaliit lamang siya, no? At para bagang walang silbi. Pero kapag ito'y itinanim natin, ito po ay lalaki, lalago at magiging kapaki-pakinabang. Merong proseso. Kaya nga sa umagang ito, nagagalak tayo na muling nagkasama-sama. Though yung mga iba sa atin wala dito. Ilan pa ba yung mga nandun? Please tawag sila. Let's prioritize this yung pakikinig natin sa salita ng Panginoon. And I do believe that today, every day, no, laging ating idinideclare natin that the Lord is so good, He is so amazing, and napakabuti niya. Biro nyo, nandito tayo ngayon, pwede namang nakahiga lang tayo, no? Pwede namang nasa labas tayo ngayon, ini-enjoy natin yung hindi natin alam kung spring ba to, summer or winter. Okay. Biglang sobrang lamig at bigla namang bababa yung But by the way, we thank God for every season of our life. Amen po ba? Nagpapasalamat tayo sa bawat season ng ating mga buhay. Last Sunday, we talk about the seasons of life, di ba? And in-emphasize po natin doon na sa bawat season kailangan nating pagdaanan. Whether you like it or not, pagdadaanan mo yan. At dapat hindi natin hayaan na sa mga season na yon wala tayong matutunan. Meron dapat tayong matutunan. Amen po ba? At sa mga season na yon dapat may mga paglago. Kung dati 1 inch lang yung pananampalataya mo, dahil pinadaan ka sa mga season na yon, lumalago siya, nagiging 5 inches, naging 10 inches. Di ba? Ibig sabihin lumalago, nagle-level up. Tama ba? Dati, masyado kang doubtful. Pero noong i-transform ka ng Panginoon, ipinakilala niya sa iyo yung sistema, i-download ni Lord yung sistema na yan sa iyo, lumago ka. Amen po ba? Amen? Today we are going to talk about this very important topic. Nasa series pa rin tayo ng Fall to Rise. Sabihin nga natin, Fall to Rise. Hindi ka pwedeng tumayo nang walang pagbagsak. Tama ba? Lahat ng mga tumatayo ay dumaan sa mga pagbagsak. Pwede, pastor. Hindi, baka na yon. Ibang klaseng na yon, pagtayo. No? Ibig sabihin, lahat ng mga umaangat, lahat ng mga iniaangat, lahat ng mga inile-level up ng Panginoon, lahat yan dumaan po sila sa pagbagsak. Dumaan po sila sa pagtatama. Amen po ba? And we thank God for this morning dahil ang topic po natin in connection with our series, it's all about, sabihin nga natin, the power of a new name. The power of a new name. Alam mo ba na yung mukha mo ngayon, yung buhay mo ngayon ay merong kapangyarihan. Yung pangalan mo ay merong impact yan. Tama ba? Parang ako, Chris Nino. Alam niyo po kung bakit pinangalan sa akin yan? During that time, nasa old ways pa tayo. Diba? Alam naman natin, galing tayo doon,
Kaya sa sobrang napaka-relihiyoso ng aming pong pamilya at napakasagrado namin during that time, gusto nila dahil ako yung unang panganay. Unang panganay nga una pa. Ako yung pinakauna na apo nilang lalaki. At dahil napaka-relihiyoso nila, gusto nila kapangalan ko si Kristo. At di ba? Amen pa ba? Kaya yung ninyo, baby Jesus, di ba? Ninyo, Christ. Ninyo. So baby Jesus. So ganon, naikwento ko tuloy. Lord, salamat po Panginoon for your grace. Salamat Panginoon for your mercy. Sa umagang ito Panginoon, ikaw ang aming itinataas. Sa umagang ito Panginoon, ikayo o Diyos ang magtagumpay sa aming pong mga buhay. Ibaba niyo po kami, Panginoon, at hayaan niyo ng mga sisidlan na nasa aming mga puso ay mapunan, Lord, ng inyong mga salita. Lord, anuman ang mga espiritong nakikita ninyong hindi kaaya-aya, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Basagin niyo po kami. Itama niyo po kami, Panginoon. Halaan niyo magkaroon kami ng teachable heart, Lord, for us to understand, for us to receive this powerful message, oh God, that you have prepared for each and every one of us. Salamat po at anuman ang gawa ng kaaway ay amin pong winawasak sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng focus, Lord, at hindi namin isipin kung sino man yan, kung ano man yan, Panginoon, mga problema, Lord, anumang mga panggugulo, Panginoon, ng kaaway. Lord, hindi po ito, Panginoon, yung maging focus today. Lord, help us to focus on your word. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palapakan natin ang ating dakilang Diyos. The power of a new name. Naniniwala ba kayo na yung buhay nyo ngayon, dalawang bagay ang pwedeng maging impact niyan sa buhay ng ibang tao? Halimbawa, sabihin natin, Andrew. Si Andrew, iisa lang yan. Though marami siyang mga kapangalan, pero iisa lang siya. Napaka-unique niyan. Diba? Dalawang bagay lang ang pwedeng maging impact sa pangalang Andrew. It's not about the word Andrew, but it's about the Andrew itself. Okay? At yung Andrew na yan, pwedeng maging kalakasan ng iba or pwedeng maging kabigatan ng iba. Amen po ba? Kapag narinig nila yung pangalang Andrew, para sa iba, ay yan si Brother Andrew. Isa yan sa mga pinagpala at napagpapala ako sa buhay niya. Positive, negative. And the other side, the other story, pag nakita ng narinig, pag sinabing Andrew, ayan si Brother Andrew, ay napaka-chismoso ng taong yan. Huwag kayong lumapit dyan. Positive, negative. Now, pagpipiliin ko po kayo, saan doon sa dalawang yun ang gusto ninyong magkaroon ng impact sa buhay ng ibang tao? Ha? Positive. Now, hindi ko kayo huhusgahan. Wala ako sa lugar para paghuhusgahan ko kayo kung sino kayo. Amen po ba? Now, tignan natin. Let us reflect. Lord, pwede ba yung pikit natin yung mga mata natin? Pikit natin, Lord, ayaw kong maging plastic sa harapan mo. Kayo, Panginoon, na nakakaalam kung sino po ako. And Lord, at this very moment of time, yung pangalan na ibigyan niyo po sa amin, ang prayer namin maging pagpapaala ito sa iba. Ayaw namin, Panginoon, na maging katitisuran po kami. Because the name that you have given us is a new name. Meron kaming identity. And this identity na binigay niyo po sa amin, you want us to be impactful for others to know you and for others to accept you as their Lord and personal Savior. Amen. Sige, buksan niyo yung mga mata. Tayong nakakaalam. Amen po ba? Kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga itong umagang ito, we are going to talk about
our identity, who we are before the Lord. Tanungin mo sa katabi mo, tanungin mo yung katabi mo, sino ka ba sa harapan ng Panginoon? Di ba? Who we are, di ba? Sino ka ba? Parang pangit, ano? Pero alam niyo po, mamaya makikita ninyo that, kakaiba pala ako. Very unique pala ako. Amen po ba? Ephesians chapter 4. Okay? By the way, the whole November, we're going to talk about the life of Paul, Apostle Paul. Okay? Iikutan natin yan, titignan natin, hihimay-himayin natin. Tignan natin yung sulat ni Pablo sa mga taga-Ephesians. Sabi dito sa chapter 4 verse 22 to 24, sabi that you were taught with regard to your former way of your life, to put off your old self. Okay? Sabi doon himayin natin, to put off your old self which is being corrupted by its deceitful desires. Sabihin nga natin, deceitful desires. Meron ba kayong mga desire sa inyong mga buhay na pinaglalabanan ngayon? Ibig sabihin, gustong-gusto mo gawin pero hindi pwedeng gawin. Meron ba? Meron ba kayong mga bagay naman na ayaw mong gawin pero ginagawa mo? Opposite, di ba? Umikot siya. Gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Ginagawa ko pero talaga totoo lang ayaw kong gawin. May mga ganun ba kayong pakiramdam? Meron bang ganon? Eto, halimbawa, alam natin kasalanan ng pagsisinungaling. Pero minsan, nagsisinungaling tayo. Nakanya? For the sake of what? Minsan, may gusto tayong pagtakpan, kaya tayo nagsisinungaling. Tama ba? Pero alam natin yung katotohanan na dapat hindi natin ginagawa. Ito yung na-explain dito ni Pablo. Sabi niya, which is being corrupted by its deceitful desires. Ituloy natin sa verse 23. Ang sabi doon, to be made new in the attitude of your minds and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Tignan niyo sa verse 24. Sabi niya doon, sa Tagalog, may Tagalog ako linagay dyan, basahin natin. Ang sabi doon, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Okay? Ang sabi niya doon, hubarin, tanggalin. Okay? Pag ibig sabihin hubarin, tanggalin, totally, tanggalin mo yan. Okay? Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Bakit? Ang sabi doon na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. Okay? Sabihin nga natin, masamang pagnanasa. Magbago na kayo. Sabi mo, magbago ka na. Okay? Magbago ka na. Sabi niya doon, aray ko po. Ang sabi niya doon, yes Lord, magbabago na po ako. Ang sabi diyan, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Alam niyo po, ganun tayo minsan, no? Di ba? Alam niyo, ang kasalanan, hindi naman nagsisimula yan sa ibang tao eh. Naniniwala ba kayo doon? Ang kasalanan, hindi pwedeng magsimula sa ibang tao. Kanino nagsisimula ang kasalanan? Sa atin. Sa puso. Minsan, pag nakita mo yan, iniisip mo, ginagawa ng ating katawan. So, huwag natin sisisihin ang ibang tao kung bakit sila nagkakasala. Amen po ba? Minsan, tignan natin yung sarili natin. Sino ba tayo ngayon? Ano ba tayo? Ano ba yung mga pinaggagawa natin? Ang sabi dito ni Pablo, sabi niya, magbago na tayo sa ating mga kaisipan at dapat nating isuot. Okay? Sinasabi niya ito para kanino? Sa mga hindi naman mananampalataya. Sinasabi niya ito sa mga kanino? Para sa mga taong merong pananampalataya, sa mga naniniwala sa ating dakilang Diyos. Amen po ba? Ang sabi niya doon, at dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Tignan niyo po, kung manonotice yung sabi niya doon, matuwid at banal. Minsan, pag pinag-usapan natin ng kabanalan, nagiging pilosopo tayo dyan, no? Oh, yan na. Baka lumampas ka na sa langit, simba ka ng simba, pray ka ng pray. Di ba? Mga ganun tao. Pero ano po, salitang kabanalan,
ay isang bagay na kung saan minsan hindi natin naiintindihan sa tamang kahulugan. Na ang kabanalan ay tumutukoy sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Hindi, sinasabi ng Panginoon na kapag sinabing banal, hindi ka dapat magkasala. Walang ganon. Lahat tayo nagkakasala, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, pinipilit sa pamamagitan ng tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinipilit nating mabuhay ayon sa kalooban niya. Yung ba tipong alam mong mali, huwag mong gagawin. Amen po ba? Namubuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Sabihin nga natin, I am a righteous person. Hindi ba kayo kinalabutan? Alam niyo bakit ko tinatanong ito? Habang sinasabi natin yan, kung nasa atin ang banal na Espiritu, makukonsensya ka eh. Makukonvict ka eh. Mamaya makikita natin yan. Amen po ba? Amen po ba? Hindi tayo karapat-dapat eh. But because of the grace of God, kaya tayo nakakatayo. Pero mo araw-araw tayo nagkakasala. Amen po ba? Okay, tuloy natin. This is my question. Bago tayo lumalim, Kailan nagkaroon ng power ang ating mga buhay? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ang ating mga pangalan? Balikan natin yung title natin. Okay? Sabi doon, the power of my name. The power of your name. Bagong pangalan. Ano ba yung pangalan na sinasabi ni pastor dito? It is about our identity. Okay? Yung identity natin, dati tayo ay mga makasalanan. Okay? Pero hindi ibig sabihin na tayo ay naging Kristiyano ay hindi na tayo magkakasala. May mga pagkakasala pa rin tayong nagagawa. Pero ang pagkakaiba noon, hindi na natin ito ginagawa. Ibig sabihin, alam natin kasalanan, iniiwasan na natin ito. Amen po pa, hindi na natin ito ginagawa. Amen po ba? Naintindihan po natin. So nagkaroon na tayo ng pangalawang pagkakataon, binigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na baguhin ng ating mga buhay sa pamamagitan niya. Sa papaanong paraan? Okay, meron ako linagay dito na isang sistema based on the Bible. Okay, sabi diyan, we should know Christ. Alam niyo po ba, yung knowing Christ is not our initiative. Amen po ba? Ulitin ko, it's not our initiative. Alam niyo po ba kung bakit nakilala niyo si Jesus? Because of His initiative. Mabubuhay ang Diyos kahit wala tayo. Naniniwala ba kayo doon? Na mabubuhay si Lord na kahit wala tayo? Pero alam niyo po ba na nakakilala kayo sa Panginoon dahil pinangunahan ng Diyos? Okay po ba? Amen. So ganun kabuti ang Panginoon. And then, nung nakakilala ka, nakita mo ngayon yung sarili mo. Wow! Na-convict ka ngayon. Diba? Nakita mo yung sarili. At doon dumating yung point na ikaw ay nag-confess ng iyong kasalanan. Nakuha niyo po? Initiative ng Panginoon, ipinakilala niya yung buhay niya sa atin. Siya ngayong lumapit sa atin eh. Nakuha niyo po sa Bible? Diba? Yung anak, okay, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ. Kaninong initiative? Kaninong initiative yon? Gising. Kay Lord, sa pamamagitan ng, initiative ng ating Ama, ibinigay niya si Jesus Christ. Okay? And then, para sa ating lahat. Nalaman natin ngayon yung pagkatao natin. Anong nangyari? After nyan, nag-confess tayo ng ating mga kasalanan. Diba? Dati hindi natin alam eh. Okay lang, normal lang yan. Kasi ginagawa naman ng lahat eh. Kagagawin ko rin. Masaya sila eh. Di kailangan maging masaya rin ako. Yun yung mga panahon na hindi pa natin tinatanggap si Lord sa ating mga buhay. O, kilala natin siya. Marami namang ganyan eh. Tatandaan nyo po, iba ang kilala at saka iba yung tagasunod. Maraming mga tao sa loob ng simbahan, kilala lang si Lord pero they are not followers. Nakuha niyo pa? May kaiba yon. If you are an audience, parang ganito yan.
kilala naman, marami nakakakilala sa akin. Minsan nga napapahiya ako eh. Alam niyo po, minsan may mga gatherings na, ay pastor, kumusta ka na? Tagal na natin din nagkita. In fact, hindi ko sila kilala. Tama po ba? Kaya minsan, kumusta ka na? Pero deep inside, hindi ko talaga sila kilala. Tama po, hindi ko maalala kung saan kami nagkita, hindi ko maalala kung ano yung naging usapan namin during that time. Amen po ba? Now, titignan nyo po, dalawang klase ng tao sa church. Sila yung mga believers. Tayo, mga believers ba kayo? Pero not all of us, hopefully, kaya nga inaayos natin, are followers. Amen po ba? Tignan natin yung sarili natin ngayon. Are we believers or followers? Marami kasing naniniwala sa Panginoong Jesucristo, but when it comes to obedient, yun ang gusto ng Panginoon eh. Tama ba? Yun ang gusto niya eh. Ang gusto niya sa atin, hindi lang tayo mga followers niya. Kailangan dapat mga believers. Hindi lang tayo mga believers, kundi dapat mga, ibig sabihin, sumusunod tayo sa kalooban niya. Amen po ba? Amen. Now, tignan natin. Okay, so nag-confess tayo ng ating mga kasalanan. Okay, nakakasunod ba tayo? Hindi pwedeng hindi natin i-upgrade ang ating pong mga hindi lang pwede puro problema lang ang pinag-uusapan natin. Okay, kailangan nating lumalim. Tatanda na tayo dito, puro mga alangan naman, puro gatas lang ang kinakain natin. Amen po ba? Hindi na uso dito yung matampuhin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka magtatampo ha. Okay? Kasi alam nyo po, pag may mga ganong spirit tayo, tuwang-tuwa yung kaaway. Tatawan-tawanan ka niyan. Yun ang gusto niya eh. I-distract ka, di ba? Pagtampuhin ka. Di ba? Tayo namang mga malalalim na, wag naman tayong masyadong sa mga kapatiran nating mga baby pa. Amen po ba? Pairalin natin ang ating patient, di ba? Pairalin natin yung love kung paano tayo minahal ng Panginoon. Okay, kung titignan ninyo, confessions, and then, anong kailangan? Nag-confess ka, natatapos ba doon? Meron tayong tinatawag na paglapit, paghingi ng tawad. Okay? So, hindi pwedeng nag-confess ka, Lord, alam mo na yung mga kasalanan ko, ito. Bye-bye. Hindi pwede yun. Okay ba? So, kailangan may pag-amin at merong paghingi ng tawad. Kapag sinasabi mong humingi ka ng tawad, sinasabi mong, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na hindi ko nagawin yung mga kasalanan na yon. Kasi may possibility na balikan mo eh. Ang ibig niyo po bang sabihin kapag humingi tayo ng tawad, hindi na tayo makakagawa ng pagkakamali? I don't think so. Amen po ba? Kaya nga papasok dyan ang biyaya ng Panginoon. At sa pang-apat, makikita niyo po doon yung righteousness. We need to live righteously. Anong ibig sabihin nun? Merong salita ang Panginoon. Dito yung basihan natin kung paano tayo mabubuhay. Dito ang matindi. Kasi yung Word of God, dalawa yung, sabi doon, di ba? Double-edger. Yung talim niyan, magkabilaan. Na kapag tumusok sa ating mga puso, sabi mo sa tabi mo, pag tumusok yung salita ng Panginoon, masakit talaga. Amen po ba? Amen. So, tatandaan ninyo po, initiative yan ng Diyos at kapag naramdaman natin yan, naranasan natin yan, we need to confess and then you need to ask forgiveness. At kapag nandun ka na sa part na yon, alam niyo po yung conviction na yan, it is the work of the Holy Spirit. Gawa ng kilos yan ng banal na Espiritu. And then, diyan nagsisimula na dapat, sabi mo sa katabi mo, dapat mamuhay ka ng merong kabanalan. Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mong gagawin. Okay po ba? Klaro ba? Iba yung hindi mo sinasadya. Ako minsan hindi ko sinasadya eh. Nakakapanakit ako ng kapwa. Pero dahil nasa akin yung Holy Spirit, nakukonvict ako. Ay, mali yung ginawa ko. I need to ask forgiveness sa Kanya. Mali yung ginawa ko. Actually, it is not us. It is the Holy Spirit. Amen po ba? Kilos yun ng banal na Espiritu. Pag nakukonvict tayo, kilos yun ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ito yung proseso ng Panginoon. Almost most of the time, hinahayaan ng Panginoon na tayo ay bumagsak
at mahirapan para makilala natin siya. Para magkaroon ng tinatawag na encounter. Sabihin nga natin, encounter. Tapikin mo yung katabi mo, na-encounter mo na ba si Lord? Amen po ba? Encounter. Ano niyo po, balikan natin yung buhay ni Pablo. Siya naman ay merong isang napakalinaw na vision, napakalinaw na goal. At ang goal niya is to what? To go after the Christians, yung mga followers, yung mga believers ng ating Panginoong Jesucristo. At klaro yan na ang dapat niyang gawin ay ikulong, hulihin, at ikulong. Kung to the point nga na pwedeng patayin. Malinaw sa kanya yan. Pero, noong na-encounter niya through the initiative of the Lord, na kumilos ang Panginoon sa buhay niya, nagkaroon ng encounter. Tatandaan ninyo po, pag walang initiative si Lord, napakahirap. Why? Because we cannot reach God. Only through the Lord Jesus Christ. Wala tayong pwedeng gawin para abutin ng Diyos. Good works? No. Even good works. Mga positions in life, yung mga kasikatan natin, yung mga titles natin, those things are nothing in sa ating pong para maabot natin ng Panginoon. Walang kinalaman yung mga bagay na yan. It is the initiative of the Lord. Kaya ang nagkaroon ng encounter, ano pong nangyari? Kung babalikan natin yung buhay ni Pablo, hinayaan ng Panginoon. Eto, tatandaan po ninyo, pag sinabi nating encounter, ito po ay kilos ng Panginoon. Hahayaan niya minsan na sa ating mga encounter sa Kanya, tayo po ay bumagsak. Right away. Tama ba? Sino nakaranas po nun, mga bagay na yun? Hahayaan niya na bumagsak ka. Hahayaan niya na mapahiya ka. Hahayaan niya na ma-expose yung buhay mo. Hahayaan niya na ma-expose yung faith mo. Maging sa ating mga pananampalataya. Minsan, hinahayaan niya na ma-expose. Ang alam natin, sobrang, tagal na ako sa aking pananampalataya, hindi na ako babagsak. Pero hindi, minsan, in-expose ni Lord na ito yung level ng pananampalataya mo. And you need to level up. Amen po ba? Amen! Isigaw nga natin, hallelujah! Yan, para mawala yung espiritu ng tamlay. Yan, without personal encounter and real transformation, mga kapatid, we cannot experience the real power of God. Amen po ba? Si Paul, a man of power, focus, when he encountered God, sabi ko nga kanina, na bago ang lahat ng alam niya, ang alam niyang tama. Ang alam niya, mali ang mga followers ni Jesus, mali ang mga believers ni Jesus. At ang totoo lang ay yung mga sinaunang drama. Amen po ba? Ang alam niya ay yung relihiyon lang nila yung tama. Clear sa kanila yan. In fact, very clear sa kanya na mali ang mga tagasunod ni Kristo. But when the Lord make a first move for an encounter, he was struck and changed and became a powerful follower, believer of the Lord Jesus Christ. Are you excited, mga kapatid? Nagamitin kayo ng Panginoon sa inyo pong mga paglilingkod. Amen po ba? May tatlong bagay. Mayroon po tatlong bagay tayong kailangang malaman na sa ating po mga pagbagsak, naniniwala po ako na ito po ay isang pagpapala. Kagaya ng ating pinag-aaralan ngayon na si Apostle Pablo ang kanyang buhay. Binigyan po siya ng panibagong pagkakataon. Diba? Binigyan siya ng panibagong pagkakataon. At when he encountered the Lord, napakaraming nagbago sa kanya pong buhay. Unang-una, I would like to say, God breaks us, you and me. Why? Because God wants to build us. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, because the Lord wants to build you. Sinisira ng Diyos yung pagkatao natin, yung lumang pagkatao natin, para itayo tayo sa mas maayos na kalagayan. Amen po ba? Recently, naranasan ko ito. And I thank God kasi hindi tumagal ng ganoon katagal. Ang alam ko, kakayanin ko. Huwag tayo mahiya na i-share. Pero at the end of the day, ang sabi ng Panginoon, you can't. Kaya ang prayer namin mag-asawa, Lord,
please give us peace and restore the joy of our salvation. Minsan nakakalimutan natin na tayo po ay mga tao na kung saan may mga limitations. Hindi ibig sabihin na pastor ka na ay malakas ka na. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng atakihin ng kaaway. Minsan hindi naman kailangan gumamit ng kaaway ng mga napakaraming para i-distract tayo. Minsan sa family natin. Minsan yan yung ginagamit, no, ng kaaway. Yung mga social media. Yung pride natin. Amen po ba? Pero salamat sa Panginoon kasi nagkaroon ng intervention, nagkaroon ng kumilos siya sa buhay namin, particularly sa akin sa mga nakaraang buwan. And the Lord restore the joy. The Lord restore the joy of our salvation, na kung saan nakita namin yung biyaya ng Panginoon. So, when God breaks us, ang purpose ng Panginoon is that for us to be built in a more beautiful, powerful, and amazing place na kung saan makakapagbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Not for us, but for His glory. Now, this is my question. Are you willing to be broken? Are you willing to be broken? Willing ba kayo na magpasira sa Panginoon para tayo ay mabago at magkaroon ng panibagong pangalan? Amen po ba? Dati yung pangalan mo, ang ibig sabihin niyan, yabang. Diba? Dati ang pangalan mo, ang sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan, takot. Diba? Dati ang pangalan mo, ang ibig sabihin niyan, sinungaling. Yun yung ibig sabihin ng mga pangalan natin, di ba? Very self-centered. Pero noong nagkaroon ng encounter, binago tayo ng Panginoon. Ang pangalan niyan, woman of faith. Di ba? Woman or man of prayer. Man of courage. Na kapag kinakausap mo, di ba? Na-empower ka. Kapag kinakausap ko si Brother Andrew, nakikita ko yung biyaya ng Panginoon, na-encourage ako. Pag kinakausap ko si Carl, nagkakaroon ako ng kapayapaan. Nakikita ko yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay. And the Lord will also going to perform those things in my life. Amen po ba? Now, tignan natin. In Acts chapter 9, verse 3 to 4, sabi diyon, as he neared Damascus, balikan natin yung chapter 9. By the way, the whole November, sasaliksikin natin ang buhay ni Pablo mula sa kanyang pagbagsak hanggang siya ay itinayo ng Panginoon patungo doon sa isang mas makabuluhang paglilingkod. Ang sabi doon, he neared Damascus on his journey, suddenly a light, naalala nyo, binasa natin ito last time, di ba? Suddenly a light from heaven flashed around him. Saan nagsimula yung ilaw? Saan nanggaling? Hindi sa tagiliran. Tama? Hindi sa likuran. Saan galing? Gising. Saan? Lakas natin, heaven. Sabi doon, and he fell to the ground. Nung nakita niya, noong naranasan niyo yung ilaw ng Panginoon, yung light, sabi niya doon, na nagmula sa langit, nagkaroon po ng, eto na yon, yung sinasabi natin, yung intervention na ginawa ng Panginoon. He fell to the ground because of the light. Yung light, yung truth, di ba? Yung katotohanan. Sabi doon, he fell to the ground and heard a voice say to him, sabi niya, Saul, Saul. Okay, yan yung pangalan niya dati. Okay? Yan yung pangalan niya dati. Then ano yung sabi niya doon? Why do you persecute me? Bakit mo ako pinapahirapan? Bakit mo ako pinapahirapan? And then kung babasahin niyo, Lord, ikaw ba yan, Panginoong Jesus? Sabi niya doon. Anong pangalan niya dati? Saul. But because of the truth, because of the light, makikita niyo po yung buhay ni Pablo. Nagbago. Sabi diyan, sometimes God allows every one of us to fall. Naniniwala ba kayo doon?
Minsan hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay bumagsak. Ang sabi diyan, because we are heading the wrong way. We are heading the wrong way. And most of the times, we are blinded by our own plans. Tama niyo ba? Sometimes or most of the times, we are too confident na in our own strength. Kaya ko na to, Panginoon. Hindi ko na kailangan ng tulong ni pastor. Yung prayer ni pastor, hindi na. Yung cell group na yan, hindi na. Kaya ko to. Ilang taon na akong Kristiyano. By the way, ako lang ang magpipray. Araw-araw naman ako nagpipray. Nagbabasa ako ng Bible. Okay ang mga bagay na yon. Pero kung titignan niyo mo, meron pong spirito ng pride. Amen po ba? Sometimes hinahayaan ng Panginoon na tayo bumagsak because nakikita niya na papunta na po tayo sa maling direksyon. Minsan hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay bumagsak dahil nakikita ng Panginoon na yung mga plano natin ay hindi na nakakapagbigay ng glory sa pangalan niya, kundi sa pamamagitan na lang po. Kundi ito po ay para sa atin na. Amen po ba? Saul fell to the ground, so Paul could rise up again. Walang pagbagsak ay walang pag-angat, walang pagtayo kung walang pagbagsak. Naniniwala ba kayo doon? Common sense naman noon. Amen po ba? So, hinahayaan talaga ng Panginoon na tayo ay bumagsak para matutunan nating tumayo. At sa ating mga pagtayo, I pray, and this is my prayer, huwag tayong magtatampo sa Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Marami po mga tao na kapag dumating sa mga puntong ganon, ito na yung tinatawag nilang nagbabackslide sila. Hindi po tayo matututo. Hindi tayo lalago. At mas lalong masisira ang buhay natin kapag nag-backslide tayo. Tatandaan niyo po, kapag tayo pinahiya, kapag tayo hinayaan ng Panginoon na mapahiya, na bumagsak, balik tayo sa Kanya. Tayo namang mga nakakakita, huwag nating i-condemn. Ipag-pray natin sila. Amen po ba? Ipag-pray natin sila. At ang kailangan dyan ay grasya ng meron pong pagtatama. Tatandaan niyo po, the grace was given to us is for us to be transformed. Amen po ba? Pero kailangan dyan, tanggapin mo yung pagtatama. Amen po ba? Sabi mo nga, pagtatama. Kung hindi, may tama ka. Amen po ba? Amen po ba? Hanggat hindi natin hinahayaan, o hanggat hindi hinahayaan ni Lord na bumagsak tayo, hindi natin matututunang tumayo. Ang ating pagtayo ay laging handa. At sa sa ating mga pagbagsak, tatandaan po ninyo sa ating pagtayo, laging handa at laging nariyan ang ating dakilang Diyos upang tayo po ay alalayan. Amen po ba? So I would like to say, God, most of the times, the Lord interrupts what we build in our life. Why? Because He wants to start what He planned into each and every one of us. Pangalawa, God calls us so He can reveal the true calling of your life. Sabi mo nga calling. Yung una ko kanina, kung mapapansin ninyo, di ba? Nagkakaroon ng breaking. Now, after tayo ma-break, after niya tayong ayusin, kaya tinatawag niya po tayo para ipakita, sabihin sa atin kung ano yung totoong purpose ng ating buhay. Hindi naman, di ba, minsan pagpunta tayo sa church, ang ibig sabihin nun, nandun na, okay na, naayos na yung buhay natin, di ba? Hindi eh. Kailangan talaga, ihintay mo yung kilos ng Panginoon. I-break ka muna niyan, di ba? Aayusin ka muna niyan. And then, that is the time na tatawagin ka niya, sasabihin niya sa iyo yung pinaka-purpose ng buhay mo. Okay? Ang purpose ng buhay mo ay para hindi bigyan. Okay? Ang purpose ng buhay natin ay para hindi, ang tawag dito, alam nyo, isa sa mga nakita ko, marami mga Kristiyano ngayon, most of the Christians sa loob ng simbahan, ito yung spirito ng competition.
Nakukuha niyo pa? Competitions. Ang daming mga tao sa church, kaya hindi tayo nagiging masaya because we are competing with others. Nakikita ba ninyo yon? Hindi lang sa church, kahit sa family. Hindi ka nagiging masaya sa sarili mong pamilya kasi nakikita mo yung pamilya ng iba. Kapag ganun ang nangyari, hindi ka na magiging masaya. Amen po ba? Maging sa business, minsan, hindi tayo nagiging masaya sa mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon kasi nakikita natin yung blessing ng iba. Nakuha niyo pa? Now, kailangan nating itama. Kailangan nating itama. Once na tayo po inayos ng Panginoon, tatawagin niya po tayo to remind us or to say to us the real calling, the real purpose of our life. Acts chapter 9:13 verse 9. Tignan natin. Then Saul, who was also called Paul. Nakita niyo na notice niyo 'yon? Ang sabi doon, Saul, then Paul. Dati ang pangalan niya Saul. Okay? And then later on nabago Paul. Bakit kaya? Mamaya titignan natin. Filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said. Okay? So, tignan lang natin yung sinabi doon sa unang salita. Sabi, then Saul, and then later on, sabi who was called also Paul. Nung tinawag siya ng Panginoon, he decided right away to change his name. In fact, hindi naman si Lord ang nagbago ng pangalan ni Pablo from Saul to Paul. May mga nagsasabi na binago ng Panginoon yung pangalan niya. Hindi si Lord ang nagbago, kundi siya mismo, si Pablo. Okay? Ang nagbago ng kanyang pangalan. Kailan nangyari yon? Nung nagkaroon po ng encounter. Nagkaroon ng realization kasi kung sino siya. In fact, yung salitang Paul, ang sabi dyan, ni-research ko siya, ang sabi doon yung soul, in Hebrew name, it connects to religion, tradition, and status. Kapag sinabing soul, yan si Saul, ang ano niyan, napaka-stricto niyan sa relihiyon. Talagang ang paniniwala nila, sila lang yung tama. Ganun, di ba? Kami lang ang tama, kami lang ang maliligtas. Kapag wala kayo sa relihiyon namin, hindi kayo maliligtas. Nakuha niyo ba? So ganun siya. So very very particular siya sa tradisyon. At kapag sinabing soul, naku, matapang yan. Yan yung mga berdugo ng mga Kristiyano. Nakuha niyo pa? Ayan. Noong na-realize niya ngayon, nagkaroon ng encounter, ayan, hindi na, ang gusto niyang pangalan niya, siya na mismo yung nag-decide, Paul. Sabi mo nga, Paul. Ang sabi doon, sa Roman name, kapag sinabing Pablo, it connects to the mission. Nakita naman natin yan, di ba? Naging missionary siya sa Asia. Di ba? Napakarami niya mga pinuntahan. And then, mga bansa, okay? Pag sinabing Paul, it talks about the mission, yung nations, at dito na nakita niya yung purpose ng kanyang buhay. Hindi pala siya para doon. Nakuha niyo po? Nakita niya yung purpose ng kanyang buhay. So ano makikita natin dito? When your mission changes, your identity also changes. Nagkaroon ng realization, hindi pala dapat ako ganito. So yung mission niya to persecute, para huliin, nung nakita niya, nung na-encounter niya ang Panginoon, nagbago ang kanyang perspective. Amen po ba? Nagbago ang kanyang perspective. Yung mga maling ginagawa niya, hindi na niya ginagawa nung nakilala niya ng Panginoon. Amen po ba? His mission was changed at doon nagkaroon po siya ng bagong identity. God didn't give him a new name. Ulitin ko, hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng panibagong pangalan. God gave him new direction. And that direction, yun yung naging conviction ni Pablo para palitan niya ang kanyang pangalan. Now, magkaroon tayo ng reflection sa part na ito.
Dumarating ba sa time na nakukonvict kayo sa mga, I don't know, kung may mga hidden sin na nakatago sa ating mga buhay? Dumarating ba sa time na nakukonsensya tayo? Alam niyo kapag nakukonsensya kayo, magpasalamat kayo kasi nasa atin ang banal na Espiritu. Pero kapag wala na tayong konsensya, believe me, wala na sa inyong banal na Espiritu. Amen po ba? Amen? That is the seal kasi yan eh. Diba? Yun yung selyo natin eh. Pag wala na yung Holy Spirit sa atin, madali na lang sa yung gumawa ng kasalanan. Pero kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nasa atin ang banal na Espiritu at nakukonvict ka, that is the sign na nasa atin pa rin ang banal na Espiritu. Pero I would like to remind you, I would like to, ano bang taga-English ng balaan? I would like to warn you, huwag na nating hayaan na dumating pa sa punto na umalis ang banal na Espiritu. Kasi ang pinaka mahirap na bagay sa buhay natin mga Kristiyano ay yung kapag nag-grieve natin yung Holy Spirit. Pag nag-grieve mo yung Holy Spirit. At kapag nawala ang banal na Espiritu sa'yo, madali na lang sa'yong gumawa ng kaaway. Ng kasalanan. Tama, kaaway. Ang kasalanan, kaaway natin yan. Amen po ba? So maging sensitive tayo. Bantayan natin ang ating mga sarili. Bantayan natin ang ating mga buhay. Tatandaan po natin, tayo po ay mga binago na ng Panginoon. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi doon, if anyone is in Christ, he is a new creation. So mga bagong nilalang na tayo. Mga bagong tao. So hindi na dapat natin binabalikan pa ang ating nakaraan. Amen po ba? Amen. And the last one, God will going to use us for His purpose. So may pag-breaking, merong breaking, no? Inaayos tayo ng Panginoon. Yung pangalawa, merong pagtawag. And then, merong paglalagay ng purpose. Okay? Inayos tayo ng Panginoon. Tinawag niya tayo, and then binibigyan niya tayo ng purpose. Okay? Mga bagong, ang tawag dito, bagong buhay. 1 Corinthians chapter 5, verse 15 to 9, chapter 15, verse 9 to 10. Sabi niya, for I am the least, sabi ni Pablo dito. Ang ganda, gusto ko itong sinabi niya dito. Sabi niya diyan, of the apostles, and do not even deserve to be called an apostles, because I persecuted the church of God. But by the grace, sabi nga natin, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Na kahit anong pinaggagawa natin, no, without God's intervention, hindi pa rin yan sapat. Kailangan pa rin natin i-acknowledge araw-araw yung intervention ng ating Panginoon. So nagkaroon po ng pagtawag, tinawag tayo ng Panginoon, and then, ibinigay niya kung ano yung pinaka-purpose ng ating buhay. Kapag tayo po na born again, ang pinaka-purpose, alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo ito, is not to become rich in this world. Amen po ba? Pag tayo po nakakilala sa Panginoon, ang pinaka-goal natin is to become rich in heaven. Ang isang totoong Kristiyano, ang focus niya ay hindi na sa mga bagay sa mundong ito. Ang totoong tagasunod ni Kristo, ang nasa isip niya, ang nasa puso niya, ay kung papaano niya ihahanda yung buhay niya sa pangalawang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga pumunta si Jesus Christ dito para ipaintindi sa atin that our life is not for this world. Amen po ba? May purpose. Binigyan tayo ng panibagong purpose ng ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Ang sabi niyan, the Lord will going to use us, our past, as an instrument for His purpose.
Yung mga past natin, alam niyo po, napakahalaga niyan sa kwentong isinusulat ng Diyos sa ating mga buhay. Pero past na yon, huwag niyo nang balikan. Amen po ba? Huwag niyo nang balikan. The Lord is going to use those past to become a platform for His purpose. Nakita po ninyo, ang inyo pong lingkod ngayon, pag may mga time na umuwi ako ng Pilipinas, hindi ko sila pwedeng sisihin. Alam niyo po, ang tingin pa rin nila sa akin, lasinggero, no? Loko-loko kasi ako nung araw. Bully. Hindi sila makapaniwala na nagpastor na si Chris, no. Hindi sila makapaniwala. Pero it's okay. Okay, it's okay na sabihin nila 'yon. So makikita mo doon, makikita yung transformation na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba? Huwag tayong mahiya. At naniniwala ako na yung testimony na 'yon will become a platform na kung saan gagamitin ng Panginoon to expose who He is in our life. Walang imposible sa Kanya. Gaano ka mang kasama, gaano ka mang kadami yung mga kasalanan na ginawa mo, kayang-kaya kang patawarin ng Panginoon. Kayang-kaya niyang baguhin yung buhay mo. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Itong si Paul, no? Nagkaroon siya ng napakadilim na buhay, dating persecutor, napaka-violenteng tao, enemy of all churches during that time, except his church. Okay? But God didn't erase those things. In fact, ito po ay niredeem ng Panginoon. The same seal na kung saan ginamit ng Panginoon to destroy the church during that time, God used this person to build the church during that time at hanggang ngayon nararanasan natin yan. Because of the testimony of Paul, nakikita po natin that God is alive. God is so amazing despite of the sins, despite of the life na meron po tayo ngayon. Amen po ba? Minsan kung saan tayo naging mahina, o most of the time kung saan tayo mahina, huwag nating kakalimutan, doon po tayo gagamitin ng Panginoon. Doon tayo katatagpuin ng Panginoon. Not for any purpose, but for His purpose. Amen po ba? So ano yung mga dapat natin makita dito? I would like to say your past does not disqualify you. Huwag kayo maniwala, itong taong ito, ganyan dati, walang ano yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Believe me, basta naging open po tayo, yung mga nakaraan natin, it's okay. Amen po ba? It's okay. It will not disqualify you. In fact, your past, we're going to prepare you for breakthrough. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, breakthrough. Hallelujah. Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi doon, all things work together for good for those who love God. Sino dito ang nagmamahal sa Panginoon? Taas natin ating mga kamay. Do you love God? Hallelujah. Kung mahal natin ang Panginoon, wag natin hayaan na masaktan natin siya. Diba? Kapag mahal mo ang asawa mo, you're going to what? Boyfriend pa lang. Pag mahal mo yung boyfriend mo, girlfriend mo, hindi mo gagawin yung mga bagay na makakasama sa kanya. Na masasaktan siya. Amen po ba? Amen po ba? Ganon din sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, mga anak. Amen po ba? All things works together for good. God is calling us out of our old identity. Yung old mindset natin, yung old battles natin, yung old patterns natin kung paano tayo mabuhay sa mundong ito. Into what? Into a purpose, powerful, merong pagpapakumbaba, at eto mga kapatid, merong transformation. Amen po ba? Ito yung gustong-gusto ng Panginoon. Transformation. Ang sabi diyan, He doesn't want us to change what to do. Hindi yung priority ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, He wants us to change who we are. Kasi kapag binago niya tayo kung sino tayo, okay? Kung ano yung ginagawa natin, mababago rin. Hindi niya
tinitignan yung mga ginagawa natin. Ang tinitignan niya kung papaano niya mawiwin yung puso natin para matransform. Di ba? Nakatingin si Lord hindi sa appearance, kundi sa puso. Kasi naniniwala ako na kapag ang isang tao totoong nabago sa kanyang buhay, magmamanifest yan. Saan? Sa kanyang mga ginagawa. Now, tignan natin yung sarili natin. May mga bagay pa ba tayo sa sarili natin na talagang hindi natin isinusuko sa Panginoon? Alam niyo mga kapatid, pag meron pa, you will not experience breakthrough. Meron at merong maglalaban sa loob mo. Naglalaban yan. Hindi mo pwedeng lokohin ng Panginoon. Hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon. Amen po ba? Pero kung gusto natin totoong makalaya, walang ibang makakagawa niyan kundi ang Panginoon lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Aminin natin na hindi natin kaya. And the Lord will come and to rescue. And He will transform us. Not for them, not for Him, not for you, but for His glory. Lord, salamat po. Sige po, palapakan natin ang dakilang Diyos. Salamat dakilang Diyos, napakabuti nyo. Despite of who we are, despite, O God, ng mga kasalanang naming gagawa, patuloy nyo po kaming iniintindi. Huwag nyo hayaan, Panginoon, na kami po ay kainin ng sistema ng mundong ito. Lord, ano man ang nakikita nyo sa amin po mga buhay, character, O God, lifestyle, na hindi naaayon sa kalooban mo, sirain nyo po ito, Panginoon. Expose it, Lord. I-expose nyo po ito, Panginoon. Hayaan nyo, Panginoon, na maging totoo kami sa iyo. Lord, na yung pangalan na ibinigay niyo po sa amin, hindi po masira. Our identity is in you, Father God. Ikaw lamang, dakilang Diyos. Our identity is in the Lord Jesus Christ. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu na nasa aming mga puso, nasa aming mga buhay. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Lord, dalangin ko po, Panginoon, in our journey, araw-araw, Panginoon, kami po'y nakikipaglaban. Araw-araw, Panginoon, may mga battles within us. Yung mga battles namin, Panginoon, sa aming mga character, Father God, yung pride, yung lust, Father God. Lord, convict us. Convict us, oh God, in Jesus' name. In Jesus' name, tanggalin niyo, Panginoon, ang mga pride na ito. Tanggalin niyo, Panginoon, ang mga lust na ito, Panginoon. Tanggalin niyo, Panginoon, yung mga materialistic naming kaisipan. Lord Jesus, expose us, Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Spiritually, Father God, I'm praying, palakasin niyo po kami. And this people, this congregation, Father God, all of us na nandito ngayon, sa iyo kami, Panginoon. May mga battles po kami, Lord, yes. Naniniwala kami, Panginoon, mapagtatagumpayan namin ito dahil kasama ka namin, oh God. Kasama ka namin. Kasama ka namin, dakilang Diyos. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na tumayo sa tama. Turuan niyo kami, Panginoon, na i-resist, Lord, yung gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Resist, oh God. Yes, Lord Jesus. Help us, Father God. We rebuke any kind of spirit, Panginoon, sa aming pong mga buhay na nakakahadlang sa aming pong mga paglago. Lord, we rebuke it in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. 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 Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. Pray, Father God, anuman, Panginoon, ang mga bagay pa na pagdaraanan ng bawat isa po sa amin. Lord, huwag niyo po kaming hahayaang na hindi makabangon, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Salamat, dakilang Diyos. Continue to anoint this congregation. Sa aming matapos, Panginoon, ang oras na ito, sa aming pong pag-alis, Panginoon, sa church na ito, Lord, makita, Panginoon, ang ilaw sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, dakilang Diyos. Strengthen our faith.
In the mighty name of Jesus Christ.